Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ng Chief Tory, the People's General. Payag ito ni Senator Bam Aquino, hamon niya sa administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. Senator Bam Aquino said that the best Christmas gift for Filipinos is to imprison those behind the flood control scandal and recover the stolen funds. Yan po ang Ito yung exact word ni Senator Aquino. The best Christmas gift for people is may mga cases na ma-file at may makukulong. So it's a challenge. Sino bang nagsabi? I think Ombudsman Remulla may nabasa akong post na next month, November, may maisasampa ng kaso. 9 o 10, sabi ng Ombudsman. Tinanong, kasama ba si Zaldico? Sabi niya, malamang. Maybe, malamang. Maybe yes, maybe not. Bakit hindi siya sigurado kay Zaldico? Hindi ko maintindihan. Halos lahat yung mga nagsasalita na, siyang itinuturo. Bakit? Maybe. Ang masasampahan ng kaso, sa opinion ko lang ito yung taga-DPWH na umamin na. Engineer Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, I think meron pa. Yung contractor, bagman, Sally Santos. Then si ex-DPWH Yusek Bernardo. Mga umamin na yan . So masasampahan sila ng kaso. I think Diskaya couple, umamin na rin. So masasampahan ng kaso. But depende ngayon sa korte kasi i-evaluate ng Sandigan Bayan yung isasampa. Kung plunder, nako, delikado. Ang plunder, ang alam ko, non-bailable. Kung graft and corruption lang kasi, may mga graft and corruption na pwede kang magpiyansa. Kaya, to me, kung ako ang inyong tatanungin, parang alanganin ako. Mas maganda sana. Agree ako dito sa sinabi ni Senator Bam Aquino na the best Christmas gift. Parang magkaroon pa tayo ng hustisya. Niloloko lang tayo. Buwis natin yan . Nagpakasarap sila, nagpakayaman. Biruin mo yan. Yung Bryce Hernandez na yan, magkano lang sweldo niya? Mga 50 to 60,000 a month. Kaya niyang magbili ng, yung kotse niya na mamahalin? 30 million pesos. Talagang, tapos kung matalo sila sa casino, milyones ang talo nila. Wala lang, baliwala lang. Kasi, ang dami nilang pera. Mali-maleta ang pera nila. Yung Alcantara na ito, ng kanyang mga relo, talagang sapatos, mga t-shirt, talagang high class lahat, yung branded. Ako ang aking mga damit ko, ukay-ukay ang mga ito. Mahilig kami sa ukay-ukay. Sabi ko sa wife ko, bilan niya ako ng mga bagong damit. Ayoko. Halika. Ayoko. Pag ukay-ukay, sabi ko, mabilis ako sa ukay-ukay. Yes. I don't know. Napaka-sarap magsuot ng ukay-ukay. Kasi nga, mataas ang kalidad kasi nga branded. Ang ukay-ukay, galing sa ibang bansa, ang misis ko, marunong siyang magtingin ng mga branded. Pag makita niya branded, wow, tanong, magkano? 100, bili ka agad. Lacoste. Basta ang sarap magsuot. Mga ganun lang.
Sa kanila, kawawa kung tutusin mo. Itong mga nagnanakaw ng pera ng tao, yung alipin sila ng love of money or greediness. Walang kaligayahan ng mga yan. Naranasan ko yan noon yung nagkaroon ako ng limpak-limpak na salapi, kaya lang galing sa hindi maganda. Naranasan ko yan. Walang kaligayahan. Mas maligaya ako ngayon na wala lang, pensyon lang inaasahan. Ito, may income tayo dito sa YouTube, tinutulong natin sa iba. Nako, ang sarap matulog, wala akong iniisip na kalaban, kahit saan ako magpunta, wala akong inaalala. Yun ang tunay na buhay. John chapter 10 verse 10. Alala ko yung verse na yun. The thief comes to steal, to destroy, and to kill. But I have come to give you life and to have it abundantly. Ang Panginoong Hesus, ang ibibigay niya sa mga taong nananampalataya sa Kanya, yung mga sumusunod sa Kanya, abundant life. Paano magkaroon ng abundant life? Mag-decision ka muna. Sino ba ang Diyos mong inaalagaran? You cannot serve two masters, sabi ng Panginoon, Matthew 6, 34 man siguro, or 24. It's either you love one and hate the other. You cannot serve both God and money. Money. Yan, nagiging Diyos yan yung kwarta. Kaya itong mga nangyari sa flood control, na naalipin sila ng greediness. Gusto nila magkamkam. Walang katagbawan kung sa Bisaya. Walang contentment. Nakakamit na ng 1 billion. O, milyones lang muna. Iniipon sa bangko or iniipon sa mga vault nila. Hindi sila magkasya. Gusto pa. Dagdagan. Hanggang ito na. So, may makukulong ba? Kung ako ang inyong tatanungin, kayo, ano sa tingin nyo? May makukulong na by December? Alanganin ako. Kung may makukulong man, wala rin. Kasi nga, ang ganda naman ng kulungan na ihinanda ni Secretary John B. Cremulya. Ano ba yan? Where is justice? Yung nagnakaw ng kung ano lang, kakaunting ninakaw, nakakulong sa mga siksik. Uncomfortable na kulungan natin. Itong nagnakaw ng milyones, bilyones, pinaghandaan nyo ng napaka-komportabling kulungan. That is still injustice. Sana huwag ituloy ikulong sa napakagandang kulungan na hinanda ng DILG. No way. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video nito. Ako sa area ni Bae Magkabulig so mag-abono mi sa iyang tanom nga kape. So muna